are hopefully baka last na ito na session for this chapter. Mabilis lang, no? This is quick. Kasi nga, karugtong lang ito ng alkyl halide. And then additional reaction siya of alkyl halides aside from substitution. So, I already introduced to you second type ng organic reactions, elimination reaction. So, we ended up last week with the stereochemistry of E2 reaction. So, yung coplanarity nga no nung mga reactions natin. So, just a quick overview kasi if I'm not mistaken, Josh, hindi natin natapos yung problem dito, 'di ba? Yung example. Nasa whiteboard ito if I'm not mistaken. So, check natin later ha. So, paano nga ulit yung E2 review? Quick review. Yung E2, ilang step? Yung mechanism. Okay, so concerted reaction siya. Ano ang yes. Ano ang pinifavor niyang substrate? Ano ba yun? Anong pinifavor niyang substrate? Correct, tertiary alkyl halide because it will form more substituted alkene, right? Kasi nga, ang gusto natin ay stability ng product. So, stability ng alkene ang priority. And then, if you will think of the transition state, ilan yung involved na atoms doon? Out yung base. Kasi base yung need mo dyan to abstract hydrogen Yung within the alkyl structure, the alkyl halide structure, ilan yung atoms na involved doon? Can you name them? Sino yung mga atoms na involved doon? Ano ba? Yung ano? Yung atom na i-attack na yung base. Ano yung Yung mga atoms involved for E2 mechanism transition state. Okay, yung beta hydrogen. Tapos, okay, beta hydrogen, isa pa lang yon. Saan nakakabit yung beta hydrogen mo? C. Okay, beta carbon. So, second atom. Tapos, yung beta carbon mo bonded with Carbon bonded with carbon yung containing your halogen. alpha Alpha carbon. Tapos, syempre, yung leaving group, pang-apat na atom mo yun. Okay? Yung halide, yung halogen. So, those four per E2 transition state should lie in the same plane. So, dapat nasa same plane yan sila. Okay? So, we have this thing called coplanarity. Based dun sa ating discussion last time, ano ang favorable for E2? Syn periplanar or anti-periplanar? Ano po kayo? Oo, akin dito. Ayun, Ayan, clear na siya, bumalik, Josh. minsan bumabalik po. Better. Oo nga. Oo nga. Sorry. Ayun, ang tanong ko pala ay, di ba, these four atoms na na-mention natin should lie on coplanar dapat yung mga apat na atoms mo. So, between these two coplanarity na conformation, syn periplanar tsaka anti-periplanar, sino ang favorable for us to do E2 reactions or E2 mechanism? Tama. Ano yung parang hindi nag-iip. Tama.
Baba na, wala na. Aba, for now. Ayan, clear na? Aba. For now, okay. Sige. I'm going to reshare my presentation. Like what I mentioned, going back dun sa ating discussion. So, ang sabi ko nga, yung 4 atoms involved for your transition state for the E2 mechanism should be lying on the same plane. So, we have this thing coplanarity, right? So, I'm not sure if you're seeing now my presentation. Tama ba? Nakita mo yung presentation ko, Aba. Josh? Yes, kita ba? Okay, good. And then, sa discussion natin last week, ano ang favorable for E2 mechanism? Syn periplanar conformation or anti-periplanar orientation? Anti mas tapos sa ano? It. Bakit? Naalala mo yung reason? Anda na hindi magaling. Good. Yeah. So dapat yung incoming base mo kasi negative. Tapos yung halogen mo ay negative din, no? Kasi electronegative yung mga halogens, right? Yung leaving group mo. So dapat naka staggered conformation yan sila. So this one. So we should have the preferred geometry should be in the antiperiplanar orientation so that the base and the halogen, the leaving group, should be in opposite sides. Mas mabilis ngayon yung pag-leave, no? At saka pag-attack ng base dun sa beta hydrogen and pag-leave ng leaving group. Correct. So, nandiyan na tayo. And then, we've explored, no, this anti-periplanar orientation sa mga ring alkanes natin or ring alkyl halides, no? So paano if we have alkyl halides in rings? So ngayon may problem kasi tayo. Dahil anti-periplanar ang gusto mo, not all conformation, yung both equatorial and axial will offer E2 elimination, no, mechanism. So with this, limited siya. So ang summary dito, ano yung gusto mong orientation ng leaving group ng halogen? Dapat naka-ano siya, equatorial or axial position? Action nga ba? Correct. So yun, no. Pero don't worry, Josh, di ba ano naman sila? Na conformers yun eh, yung axial and equatorial na axial and equatorial conformers, no? Conformers yan sila. So regardless kung nasa axial or equatorial position, most of the time lang, ang meaning lang nun, most of the time, yung chlorine mo ay naka-orient sa equatorial position. That's the ideal one. However, if you want elimination to occur, dapat naka-axial position yung halogen mo or leaving group, no? So that is the ideal one. So ito yung ano natin, no? Ngayon, if you will notice, ang nangyayari dito, Josh, is we'll still follow side-step rule, no? If we can. Dun, kunwari, eto, katulad nito, may dalawa kang, may axial halogen ka, this chlorine here. Yan, naka-axial position siya. Tapos, may dalawa din na ka-axial na beta hydrogen. So, if that is the case, elimination can occur on both sides, no? So, if you will notice here, yung major product pa rin natin is yung trisubstituted alkene kasi it follows side-step rule, right? Kasi yun yung sabi ni side-step. Mas substituted, mas magiging major product. However, you will notice here na pwede pa rin mabuo yung disubstituted alkene wherein yung nasa other side siya. That will be your minor product. Yun nga lang, may mga situations or structures rather that it will offer you to have one orientation lang, no, ng hydrogen. Ayan, example nito. So this conformation reacts, not the other one, no? So yung chlorine mo kasi dito sa letter C mo naka-equatorial. So this is for cis, no, yung previously. Ito kasi trans isomer na to. So yung C na naka-equatorial yung chlorine, this is stable equatorial.
Hindi ito magre-react kay E2, yung pangalawa lang. So, however, dahil yung chlorine mo ay naka-axial na, isa lang din yung naka-axial na beta hydrogen. Ito lang. So, if that is the case, ang magiging only product natin ay yung disubstituted alkene. We will not form the side step product. So, in fact, ang tawag dito ay parang hindi parang, tawag talaga dito anti-side step. 'Di ba? So, dito tayo natapos if I'm not mistaken. So, parang ang summary, if you want to better understand this, Josh, ang gusto natin kapag mga ring, especially the six-membered ring alkyl halide, ano dapat ang halogen mo, yung living group, anong conformer? Yung living group dapat naka-axial position, Action, right? saka action, saka ano. So kapag naka-axial, Ano yung patuloy kasi mabasa na po. Para siyang, ano, para hindi siya makaano na. At Tapos yung parang beta hydrogens mo, dapat nakaano din. Naka-action. Sige, go ahead. Okay, dapat yung mga beta hydrogens mo, naka-axial din. So, hindi nagre-react. Parang ano na, parang dapat mas pinaka-unstable. Oh, yeah. So, parang gano'n, no? Bakit yung equatorial na chlorine hindi pala nagre-react? What's your ano there? What's your explanation? Na-explain natin yan last week. Katulad nito, ito. Yung paano kapag naka-equatorial yung chlorine? Kasi stable yan to begin with, di ba? Ito, bakit itong C hindi siya nagre-react? Hindi siya nag-undergo ng elimination ng E2 mechanism. Kasi kahit na trans, Diba? hindi pa rin sila opposite. Correct. So, ayan, no? So, kahit, di ba, hindi kasi sila lying on the same plane. Ito. Yan, no? So, yung mismong chlorine mo, hindi ito beta hydrogen alpha. Ito. Yung beta hydrogen mo, tsaka yung beta hydrogen dito, hindi sila lying on the same plane kasi ito oriented downward, upward to, tapos pababa. So, may hirapan dito yung E2 mechanism. Kasi nga, well, consorted reaction dito, no? So, E2 cannot happen here. Okay? So, dapat may anti-periplanar ka na orientation. So, anti-side step. Dito tayo natapos. Let's try to look sa ating whiteboard kung ano na yun. Okay, clear ka na rin sa end ko. Mukhang okay na yung aking connection. Ayan. There. So, let's just wait for the whiteboard to load, no? It's 75% on my end. Sige, patay muna ako ng video para mas magaan. Yun, tama nga ako. Kasi sa number 1, ang instruction dito ay draw the major E2 elimination product formed with hydroxide from the following alkyl halides. So we have your A there, B, and C. So, ayan. For letter A, ito yung itsura niya. So, supposed to be kung Hayward lang yung gagawin natin, magsa-side step tayo, di ba? Correct? Tama ba, Josh? Side step. So, if side step, dapat ito yung sagot. Ito talaga. Kasi tetra-substituted to right? So, dito, maglalagay ka lang kagad dito. That's the answer already. Kung elimination nga pala ito. Beta hydrogen. Dapat dito pala. Malayo yung chlorine dyan. Yan. Dapat technically dito talaga siya. Ngayon, ang answer natin ay, ano ang answer natin? Uy, mali tayo dito sa predicted kasi ang layo ng beta hydrogen mo. Wala ka naman, hindi naman to beta hydrogen eh. So, kung ito yung chlorine, either dito or dito. So, dito ang nilagay mo. So, may minor product ba ito, Josh? Ano ba? May minor product ba ito? Kasi tingnan mo ha, may beta hydrogen ka dito eh. Itong beta hydrogen na ba ito ay pwede.
Ala, mali pala yung sagot mo dito. Tingnan mo. Sige, where's your living group? Kanan. Yeah, sa A. Confirmation. Ito, mag-confirmation ka. Ito yung confirmation mo. Ayan, sige. Tama na ba po? Pwede naman mag-drawing ka. Okay. Yeah. Ito yung predicted natin. Correct. Hindi, wag mo tanggalin mo muna si chlorine. Tanggalin mo muna yung double bond. Ipakita mo si chlorine. Okay. Ngayon, nasaan yung mga beta hydrogens? In red. Red pen. Where are your beta hydrogens? Okay. Oh, beta hydrogen ba yan? Wag mo na ipakita yung ibang hydrogen kung hindi sila beta. Sa beta. Oo. Yan, sure yan, beta hydrogen yan. Correct. Okay. Meron pa. Yan, sa kabila, beta hydrogen. Okay, may tanong ako. Correct. Sino yung naka-antiperiplanar sa kanya? Ayan lang, nag-iisa lang. So ngayon, pag nangyari yung elimination, saan yung sagot? Okay. Ayan. So dapat, mag-leave. Napaka-convert ko na. Tapa na yun. Okay lang, go ahead. Mabangit? Okay lang yan. Naiintindihan ko pa naman so far. Mhm. Okay, tapos yung ethyl siya. Right? Ethyl yan eh. Good. Ito dapat. Oo, di ba? Tama. Which is, ayan ba yung predicted natin? Diba? Ito yung predicted mo. Oo. So, kasi by side sev, ito dapat yung product. So, Zapin natin to. Zide-zev product. Yan. So, ano ang nabuo? Anti-side sev. Right? Aba. So, Meron this pa is pong your exactly anti. Meron pa pong tawag talaga exactly anti ba siya or parang hindi lang? Hindi, anti-SADCEP siya. Generic term to sa mga Basta hindi may, di pa nag-follow. correct. Oo. Generic, kahit siya. Yeah, Kaya generic sana siya ba, na sa organic. Kunwari may rule ka, tapos hindi naman siya nasunod, lalagyan mo lang ng anti-product. Kunwari, anti-rule product, ganon. So, anti-SADCEP product ito. Yan yung major mo. Major ba to or only product? Sir. Pwedeng major or pwede ring only nga to eh. Major to only. Yung only Baka mahihirapan yung yung isa na mag-elimination ito kasi hindi talaga siya oriented for E2 mechanism. Okay, how about letter B? Sa letter B, mo pa lang siya, ini-start mo pa lang siyang i-convert. Ito yung sagot mo sa B. So, check natin. So, ito yung chlorine mo, tapos ito yung CH3 2. Tapos, dito yung methyl, pataas. So, baba, baba. Correct. So, asan yung mga beta hydrogen mo? Asan yung mga beta hydrogen, Josh? So nandito. Tama yan. Yan yung mga beta hydrogen mo. Tama sila. Tama yan, nandiyan yung beta hydrogen.
So, mag-eliminate ka. Pag Wait, ano? nag-eliminate ka, ano mabubuo? Ito or ito? Wait. Hindi symmetrical. Either ito or ito. Mhm. Nilagay ko ito. Ewan ko sa'yo. Dapat pag ganito kasi yung Hmm. ano, Tapos, I think hindi former pa. Yan, dyan yung former chlorine. So chlorine. either Correct. ito, Okay. Ayan. ito lang yan. So, major product ba yan? Or minor? Ito, Or, ayan, only product? di ba? Dalawa sila. Ito mga Paano napunta dyan yung isa? ito ba? O, Ano, di tama. dapat O sa... nga na. Wait na ba? Ano, ito lang talaga yung pwede mag ano. Ano? Hindi, Ito yung dalawa. Yan. pwede. Tama yan. Eggshell Pwede yan ba? eh. Pwede yan. Eggshell din yan. Beta hydrogen yan. Propyl. Former C. So, nasan dapat? Yan. Ayan. Correct. Yan yung Former Zaitsev C. mo. Ito, Tama. ito yung isa ba? Oo, Ito. yes. Ito Hindi. pa yung Yan side ang... Hindi. Yan ang minor. ano ba? Ito pa Ay, sa sorry, ilalim ba? sorry. Wait. Ito pa yung Nalito ano. ako kasi nga ito. Yeah. Ito. Yes, correct. Better yung ano yung Zaitsev mo to. tagal. Zaitsev Trisatisfied. product. Tama. Yeah. Tapos ito yung Zaitsev. Lagyan mo lang ng major and minor. So, ito ang iyong minor product to. Tapos, ito, major product. Correct. Yeah. Naiba nga pala ang orientation mo dito. Kasi ito yung metal mo, metal. Tapos, ito. Okay. Correct. Nandito dapat siya. Yeah, major, minor. How about letter C, Josh? Ito. Ayan. Ito yung side sa product mo, supposed to be. Pag nawala itong chlorine, nandito yung side step. Letter C, Josh. Pwede dito, may space ka pa dito. Ito. Tama ba? Ito. Yan, oh. Itong malaking to. Diyan ka na lang magsulat. Okay, yan. Yan. So dito ka answer. Ay, nakaano pala ako, smart. Masyadong perfect yata pa yung accident. Hindi, naka-smart lang yan. Okay. Mhm. Actual. Actual din. Tama. Wait, let me check your conversion. Sino to? Okay. Ito yung CH3 mo. So, nakataas. Tapos, baba. And then ito, nakataas Parang din. hindi yata Correct. mix. Tatas Ito, yata po sa nakababa. akong equatorial. Nga lang. Hindi, tama lang yan. Ibig sabihin, clinip siya. Di makain. Oo. Tama na, plinip siya. Ibig sabihin yan yung conformer na mas unstable. Wala ba siyang So, may beta hydrogen ka dyan. Ito, may beta hydrogen dito. Check mo to. Sulat mo dito sa kabila, yung tama. nakay Tama, may 8. isopropyl. Ito, yan. Hindi Sulat, yan. equatorial one. Yup, hindi allowed. Very good. Tapos ito. Ito lang ang pwede. Right? Tama.
Okay. Correct. Ano yung nabuo? Side seb or Side sep. Ay hindi, anti-side 'di ba? seb? Anti-side. Okay. So, anti-side seb yung nabuo mo. So, yan lang ang product or majority product siya? Product. Okay. Major or only product. We cannot assume na ano ha, only product ito. Pero we're really sure na sobrang onti nung mabubuong side sep product. So, same dito. Ayan. Same siya dito. Yan. Control C, Control V. Same, lagay na natin. So, the anti-side step product or major, the anti-side step product is the major or only product for Yan na. for this reaction. Tama. How about yung, Josh, yung ano? Bakit may dot to? Ko. Ayan no. Ayaw na. Ayaw na wala. Okay na. Ah. Go ahead, Josh, yung letter C. How about yung letter C mo? Letter C. Number 2, mali ako. Hindi letter C, number 2. Explain why cis-1-chloro 2-methyl cyclohexane undergoes E2 elimination faster than its trans isomer. So bakit daw yung cis-1-chloro 2-methyl cyclohexane undergoes E2 elimination much faster than its trans isomer? So kailangan mong i-drawing yung conformations for both cis and trans. Bawat conformers, halos dalawa ang orientation mo dyan. Sige, check mo muna. Pakita mo muna yung, two cis conformers. For number 2. Another line na lang, Josh. Yan mo lang, hindi ako na maglalagay ng 2. Chance na na. Okay. Wait, yung nasa taas mo, dalawang cis yan? Yes. Yung axial tsaka equatorial. Ano ba bang transaction tsaka trans? Anong distinction by name? By name tsaka by ano pa? Actually, by name wala. Tama? By name wala yan. Kasi hindi naman natin ni-include sa name yung mga actual That's not. equatorial eh. Kasi Hindi, sasabihin lang hindi lang natin cis ginawa. and trans na isomer. Tama, so Pero parang by chemistry, meron. Kasi mas stable yung yung mga naka-equatorial position. parang pinabayaan na po. Yeah. Pero if you will notice, Josh, conformer sila eh. So, they stand for the same molecule. Right? Tama. So, same Ito ba yun? molecule. Niring flip mo lang yun eh. Yeah. Okay. Niring flip mo lang siya kaya, kunwari from equatorial, naging axial yung chlorine. So, nire-ring flip lang siya. So, technically, walang nabagong conformer sila.
Or baka diastereomers tong mga to kasi mga non-mirror images yan. Huli na-discuss na natin to. Let me check para sure tayo. Okay. Ayan, sige. Sagutan mo lang. I-predict mo na. Diba? So I think pare na. Hmm. Yung tama tayo, Josh. Tama. Tama tayo ng understanding. Ang eggshell at equatorial ay same molecule. Same molecule lang yan. So ano ba yung action? Tapong action na hindi nag-react. Mhm. Pero mas stable naman yung react. Sana pwede. Walang Mm. So out na to. Itong mas dalawang mas to. mas Burahin mas mo na konti yan. bale Yung mga mas konti po siya naka-equatorial in na chlorine. quantity. Diba? Konti siya in Mhm. quantity. Environment. So wala na yung ano. Sana yung trans Pero kapag ano, tanda mo Josh pag tuloy-tuloy yung reaction, pero pag tuloy-tuloy yung reaction Josh, by equilibrium, magpo-push yung eggshell mo kasi continuously siya nagagamit eh. ba? Mas balance effect kumbaga. Diba? Hello. Ayan. Kaya ba? Rinig na ako, Josh. Diba? Kaya narinig na. Okay. Ayan. So like what I mentioned, no, kahit ayan, kahit naka-eggshell yung chlorine diyan, kung continuously siya na-use dun sa ano nga ito, sa reaction, madaming mabubuong eggshell na naka-chlorine kasi conformers naman yan sila. By equilibrium, pupunta yung mga, magpi-flip yung mga naka-equatorial mo into eggshell kasi nga na-use up siya. Hindi Diba? balance yung ano mo, yung equilibrium. So with that, wala yung mga equatorial position. So pwede mo na sila burahin, Josh. Tapos i-drawing mo ngayon yung mga beta hydrogens for the eggshell. Out na yan. Out na yung dalawang yan. Okay. Asan yung mga beta hydrogens dyan? Okay. Okay. So ilan ang hydrogens mo na pwede Tatlo. mag-react sa una? Tatlawa. Tatlo? Sa una? Ay, hindi. Isa lang. Ay, dalawa. Yeah. Oo. Tama. Hindi ba ito ba? Correct. Dalawa lang. Dalawa lang. Tapos isa lang. Kasi yung isa naman naka-equatorial eh. Diyan. Oo nga po na kasi Okay. naka-equatorial. So, dapat actually yung kabila. Diba? Yup. So, dalawa ang tama. Tama yan. Yung sa una mo, dalawang beta hydrogen. Sa pangalawa, isang beta hydrogen lang. Then, predict mo yung product. Sige, you undergo the E2 mechanism. Hindi mo na kailangan pakita yung mechanism ha. Pwede ka ng ganyan via E2. Ayan, eliminate mo na. Wala siya. Mm-mm. Diba? Effort.
Okay. So, asan ang major and minor dyan? Sorry, sa una munang product, Josh. Asan ang major and minor? Okay. So, yung side step product pa rin, right? Aba. Okay. Sige, ako na magsulat. Minor product. Tapos, Tapos, ito ang major mo. once na Major product. Side step. yun mo, may product. Yung sa pangalawa, no, ano lang, isa lang. Kasi, isa lang naman yung pwedeng mag-react na hydrogen. Beta hydrogen, right? Aba. Tapos, sa ano siya? Yung side seb or anti-side seb product. Ano ba? Ano to, Josh? Yung side seb or anti-side seb? Yung sa second compound mo. Anti-side. Mm-mm. Okay. Anti-side seb. Yan. Tandaan mo tong si side seb ha. Very useful yan kapag sa mga susunod natin na discussions. Okay, we're good with the questions. I think we can now go back dun sa ating discussion. Okay, let me reshare my presentation. Wait lang natin, Josh. Ayan. So, can you now see my presentation, Josh? Aba. Okay, good. Yan. Sige. Okay na? Okay Okay. na ba? So, we'll now proceed with another section of this chapter. Ayan. Comparisons na ng E1 and E2. So, labanan muna tayo ni E1 and E2 ha. So, E1 and E2 mechanisms. In fact, medyo na tackle na natin to kasi lagi ko sa yung pinapasummarize yung E1 and E2 kasi ang gusto ko ang paulit-ulit siya. For E2 mechanism, this is much more common and useful. Bakit? Bakit mas gusto mo? Kunwari, mag-elimination ka galing sa alkyl Mabagal na nga. halide. Bakit Mabagal E2 po. mechanism ang gusto mo, not E1? Mabagal yung E1? Mabagal siya. Paano ba? Yan. Tsaka ano? Gandang reason yung mabagal. Ano yung mechanism? Ano yung mechanism ni E1? Ba? Ilang steps? Okay, anong first step? At saka equivalent pala nga po. Ayun pala. Kaya kasi Very good. form products. Anong equivalent yun? Okay, equivalent yung form product. So, kung equivalent sila, bakit hindi pwede yung E1? Mas mabagal nga po siya. 2 steps. Bukod sa mabagal. Hindi, meron pa. Yun yung mas major reason. Meron pa. Ayun yung mas major reason. Ano ang first step ng E1 mechanism? Yung leaving group aalis, right? Yes, To form what? Form carbocation. Okay. And this is similar sa anong mechanism? Sa SN1. Okay. May complete reaction. Aba. Oo, Naalala ko correct. na. So, yung E1 and SN1, kambal kasi sila. So, if you choose the E1 pathway, you will always have the SN1 products. If you will choose, vice versa, the SN1 the pathway, you will always have the E1 products. So, mayroon ka pang clean up dito ng nagagawin mo kasi kailangan mo pang paghiwalayin yung mga substitution and elimination products. So, if you want the elimination products to proceed, since similar naman yung magiging chemistry or orientation ng mismong product mo, alkene product, you go to E2 mechanism na. Okay? So, mag-E2 ka na. So, take note, E2 mechanism will happen if you have strong negatively charged bases, especially hydroxide and alkoxides. No? Oh.
Mga usual dyan, sodium hydroxide, potassium hydroxide, yan yung mga usual na hydroxides. Or alkoxide, yung mga maliliit, sodium ethoxide, maliliit tsaka strong and unhindered na bases. So sodium ethoxide, potassium ethoxide, pwede naman din yung Unhindered bale ng methoxide kalapot. mo. So those can work. Hindi bulky yung base. Kunwari yung mga, naalala mo yung mga Yung mga DBU, solvent. DBN? Mga solvent. Hindi naman solvent. Yung base. Base sila. Kasi kailangan base ang gamitin mong ano. Yung mga DBU, DBN, ano yung i-favor nila? Elimination lang, di ba? Oo, tama pa yung. Baka gusto Right? nila yung isa. For the other, baka ba? Yeah. So, ngayon, kapag E1 mechanism naman, no? Unlike, ayan, yung sa E1 mechanism, much less useful nga gawa nung mixture siya ng SN1 and E1 products yung resulta natin. Tapos, for the bases, ang E1 mechanism can occur using weaker neutral bases such as water and alkyl alcohol. No? So, ethanol, methanol, etc. So, sa E2 mechanism, yung reaction natin, trend is primary, secondary, and tertiary. Tertiary alkyl halides being the most reactive for E2 mechanism. Okay? Kasi nga, yung product na mabubuo natin, if we will be using tertiary alkyl halides, will be tetra or tri-substituted na alkene, no? So, mas stable yun among the types of alkenes mo. So, therefore, siyang favorable mo. Sa E1 mechanism naman, actually, ganun pa rin yung trend, no? Tertiary alkyl halides ang gusto mo. Bakit? For E1. Tertiary ba? Sa E2, sa E2, kaya gusto mo tertiary kasi nga, yung mabubuong product ay stable alkene, yung mas marami, more substitute. Bakit tertiary alkyl halide yung gusto mo for E1 mechanism? Kasi mas Kasi ano siya, mas stable ang carbocation. ang mabubuo. Very Pero good. sa namin nga, mas stable alkene. So actually sa E2, ang pinaka-reason mo dyan is mas maraming substituents yung alkene na mabubuo kapag naka-tertiary alkyl halide ka. Okay? So Josh, join ka lang kapag nag-end yung meeting kasi may 10 minutes pa naman tayo. Clear tayo dito, Josh? For E1 versus E2. Okay, so we already compared E1 and E2. We can now proceed with introduction to alkyne. Introduction pa lang to ha, Josh ha. O kasi meron tayong separate na ano dito, chapter. So a single elimination reaction produces a pi bond. So that will form alkene, correct? So pero pwede mo silang pagsunodin, Josh. Two consecutive elimination reactions produce two pi bonds and you now form an alkyne. Right? So kunwari nag-elimination ka. Tapos yung mismong elimination mo ay pwede pa ulit mag-undergo ng elimination pa. Another round of elimination. You now form an alkyne. Triple bond. So pero paano mo, kailan mo kayang gawin yan, Josh, yung alkyne? Kapag tingin mo, anong prerequisite? Dapat Kunwari yung alkene mo, 'di ba? 'Di ba from saan galing yung alkene? Sige nga, try mo gumawa diyan. From alkene. Alkene? Alkene. Mag-undergo ng elimination. Alkyl halide, no? So, either undergo ng E1 or E2. Sige, try mo gumawa para maging alkene. Sige, dito. Drawing ka dito. Any alkyl halide. Para maging ano lang, generic. Para maging ganito. Dito. Dito ka muna. Sorry, Josh. Dito. Dito ka mag-start. Dito lang. Sa small box lang to. Sorry. Okay.
O ano yan, yung nandito sa kabila? Mga methyl? Tama. Okay, o sige. Paano kapag nag-undergo na yan ng E1 or E2? Magiging ganito na, di ba? Tama. Tama? Pwede pa ba ito mag-undergo ng elimination? Tama. Yes or no? Tama. Hindi na. So, dapat, originally, ano dapat? Dapat may isa. Gusto ko kasi ano eh. Correct. Para mangyari to, ano dapat ang meron pa dito? Living group. Sige, i-retro natin. Okay, good. Isang living group at beta hydrogen. Very important yun, Josh. Nope. Dito ka na mag-drawing mismo, Josh, dun sa alkene, under ng alkene. Kasi idediretso ko siya eh. Ayan, ganun. Ayan. Tapos, may hydrogen ka pa dito, right? Pwedeng ganito dito. Pero hindi po. Yeah, correct. Tapos dito, Josh, kailangan may beta hydrogen. Yawn. Good. Sige, okay lang yan ha. Akin yung i-erase ko. O, so dapat, hydrogen to originally, correct, Josh? Tama. Indicate mo. Indicate mo siya. Okay. Diba? Kasi baka akalain ko metal yan. So, metal tong mga to, right? So, indicate mo, ito ay hydrogen. Para may iwan pa rin. Dito sa kabila. So, okay na to, metal to kunwari. Ito metal, ito hydrogen. Yeah, dapat. Yan. Requirement yan. Kailangan may beta hydrogen ka eh. Para matanggal to later. Oh, hindi. Okay na yan. Metal lang. Tapos, ito, para matanggal to, kailangan mo din ng beta hydrogen. Nasaan yung beta hydrogen? Dapat. Tama. Okay, good. Ayan. So, okay lang yan ng metal. So, tingnan mo ha. Kapag nag-undergo ng first round of elimination, sino matatanggal? Ito. Okay, cross out mo lang sila ng red. Okay, cross out mo ng red. Ayan, tsaka ayan. Okay, good. Tapos, may E1 to, right? Yung may 1,500 ka na. Kasi alkene na mabubuo mo. So, pag nag-undergo ka ulit ng either E1 or E2, right? So, let's say E2. Matatanggal na ngayon tong hydrogen tsaka chlorine to form an alkyne. So, two elimination reactions are needed. So, you'll now form an alkyne. Kaso lang, meron kang prerequisite sa alkyl halide mo. Ano dapat yung mabubuo mong alkyl halide? Or starting rather. Dapat meron kang what? Dapat meron siyang Sa alkyl halide. What can you say about the structure of the alkyl halide? Ayan. Ito yung original eh. Dalawa siya. Oh, yun. Dalawang halides na dalawang reactive. Dalawang halide, dalawang beta hydrogen, very good. Na Reactive. dapat reactive and dapat what can you say about the positioning? Dapat magkabilaan talaga. Correct, dapat magkabilaan. Anong tawag sa ganito na positioning? Hoy, naturo ko na yan. Magkatabi sila. Anong hindi opposite yan? Magkatabi lang. Kunwari, dalawang functionality na magkatabi. Adjacent yung carbons nila. Kung saan sila naka-attach. Ano pa yung anti? Hindi yan anti. Ay, hindi. Naturo ko na yan. Ha? Hindi rin sane. Ay, naku po. Ay, hindi. Ano tawag? Pag geminal, chloride and hydrogen? Pag geminal, ha? Ano tawag doon? Tama. Geminal and ano yung other term? Geminal yung and, isa pa. Pag geminal, nasaan yung mga, kunwari, geminal dichloride na alkyl halide? Anong meaning nun? Magkatabi sila sa mismong atom. Correct. Yung dalawang chlorine atoms mo nakabond together
Nakaband sila sa iisang carbon atom. Let's say alpha carbon. Ito hindi eh. Yung isang chlorine mo Tama yan. nakaband kay alpha Tama carbon, yung yan. isa. Anong tawag diyan? Forgot. Vicinity. Vicinal. Oo, correct. So, yun yung tatandaan mo, mga clue mo yun. So, vicinity, vicinal. Okay? So, pag nag-undergo yan ng E2, so dapat meron kang vicinal dihalides. At dihalides to ha. So, yan. Yun. Ito yon yung sinasabi ko sa'yo kanina. Kaya kailangan, ano siya, malinaw sa atin, no? Na, paano mangyayari. Clear all drawings ko lang, Josh, ha? Ayan. So, two elimination reactions are needed to remove 2 moles of HX from a dihalide substrate. However, we can have two different materials. So, we have vicinal dihalide and geminal dihalide. And they will result with different, ano nga ito? They will have the same na product. So, tingnan mo to. If we will have a vicinal dihalide, ito yung straightforward na ginawa natin kanina. So E2, you'll have here the alkyne here. Okay? So remove 1 mole and then remove a second mole of HX. Kapag geminal dihalide, pag geminal dihalide, Josh, ano yung requirement mo? Dapat dalawa yung beta hydrogens mo na nasa kabila. Para pag nag-remove ka, ayan, remove. Then, another one, another round, remove. So, both pala, pwede, vicinal and geminal dihalides. Okay? Clear tayo dito, Josh? Okay. So, take note of this, two rounds of E2 or any elimination reactions will result to an alkyne. Kasi ito ay isang way to synthesize alkyne. One of the methods or one of the pathways to synthesize alkyne is through E2 reactions, two rounds of E2 reaction. Okay? So, we'll talk about the rest of the alkyne properties when we go to the chapter regarding alkynes. What we want here is the properties lang ng elimination reactions. Clear ba tayo dito, Josh? So, we'll proceed with the basic. Ako. And can you now see my presentation? Okay, very good. So, okay, kita din pala ako. So, yung susunod natin, Josh, is ano ba yung mga usual bases that we can use for alkyne synthesis? So, actually, same pa rin naman, like we will have the strong base, no? To synthesize alkynes. However, parang dapat sa second round mo, stronger pa rin. Stronger lalo kasi nga, ano siya, parang alam mo yon, elimination products ang gusto mong mag-proceed. And dapat hindi siya mag-undergo ng addition, which is the opposite of elimination. Okay? So, stronger bases are needed to synthesize alkynes by dehydrohalogenation than are needed to synthesize alkenes. So, take note kasi, parang ganito siya eh. Nung nabuo mo yung alkene, Josh, parang, why would the alkene do elimination ulit? Right? Kasi alkene is stable compound na rin yun, no? So what you need here is, kailangan meron ka ulit na stronger na base para ma-abstract mo yung hydrogen na nasa mga carbon na naka-alkene din. Yes, mas stronger sila. Yung strength ay should be higher than the usual bases that we use to synthesize alkenes, no? Ano ba yung mga ginagamit natin sa mga alkenes, di ba? Yung mga hydroxides and alkoxides, correct? So kaya ang typical base dito ay amide. Basta makita mo tong amide at excess. Josh, naka-excess yung amide tapos you have the alkyl halide, magtutuloy-tuloy yun. From hindi mo siya mahihinto, Josh, from alkyl halide to alkene, then dediretso ng alkyne yun.
Clear? Tama. So dapat, kung gusto mo na alkene lang at amide lang yung meron ka, i-control mo yung amount or concentration ni amide para hihinto ka lang kay alkene. Nagigets? Tama. Kunwari, Ayaw niya siyang 1 mole lang. Yes, ayaw mong magtuloy-tuloy siya to alkyne. Or ano pang pwede mong gawin? Kung ayaw mong magkaroon ka ng alkyne, di dapat wag mong gamitin si amide, right? Kasi alam tama. mo, strong base to eh. Very strong to eh. So mag-alkoxide ka lang or hydroxide. Tama. Clear? Tama. Okay. So another one is this one, yung favorite mo, favorite base mo. Okay, third butoxide. So third butoxide can also be used with DMSO. This is still E2, right? Favors E2. Tama. Kasi nga sabi ko sa'yo, commercially, E2 ang ginagamit as your solvent. Okay? Pero can potassium third butoxide be used to synthesize alkene? Tama. Kunwari, gusto mo, alkene lang. Tama yan. Yes, pwede pa rin naman. Lalo na kung hindi naman geminal at vicinal dihalides yung nakikita mo. Alkene lang talaga mabubuo niya. So, stronger bases are needed to break the stronger sp2 hybridized CH bonds in the second elimination reaction. Balik tayo dito. Ayan. Tingnan mo to ha, kasi nasa gitna sila to, Josh. Ayan. Yung vinyl halide na nabuo, di ba yung carbon na to, nakabanto kay hydrogen, this beta hydrogen here, right? Tama. So same din dito. This beta carbon here bonded to your beta hydrogen. This carbon to hydrogen bond is actually stronger than the original beta carbon and hydrogen bond. Gets? Kasi Tama. naka-double bond na to eh. So, mas closer na ngayon to, mas stronger yung bond. So, dapat stronger base ang gagamitin na natin ngayon. Not the typical base that we use to form alkenes like hydroxide and alkoxides. Kaya amides ang ideal dito. Okay? Tama. So, yeah. Nasa 64 na pala tayo. Alam ko nasa 70 plus slides lang tayo. So, ngayon, stronger base are needed to break the stronger base are needed to break the stronger sp2 hybridized CH bonds in the second elimination reaction. So, yeah, understandable na dapat stronger bases yung gagamitin natin. Ito yung examples pa, no? So, example nito, yung diphenyl. So, ayan. Ano ito? Anong type to ng dihalide? Anong type ng dihalide yan? Go ahead. Hello? Ayan, rinig kita. Anong type ng dihalide to? Yung hinighlight ko. Geminal. Okay, geminal. Tapos tignan mo to ha. Nag-2 equivalent siya. So when you say 2 equivalents, one will be used for the first elimination and then another one will be used for second elimination. So magtutuloy-tuloy siya to form your alkyne. So meron ka na ngayong alkyne nito. Tama. So C triple bond C. What can you say about the C triple bond C here? Parang ano natin, heads up dito kay alkynes. By physical structure or the bond angle, etc. Ito. What can you say? Ito, itong buong bond angle na to. Yes, 180 yan ha. Pero take note Josh ha, yung C phenyl mo dito, yung phenyl rings mo, both single sila, right? They're rotating as well. Ito yung sinasabi ko parang mga propeller, di ba? Gumaganon sila. Oh, single bond yan eh. Gumaganyan yan sila. Oh, yan. Kunwari, ito yung C triple bond C mo. Ito yung isa, tapos another.
Randomly or Random, influenced po random by the yan. ano? Random. Parang Pwedeng random or may solvent din na nakaka-influence kung paano sila magro-rotate. nakikita mo ba? Rotating yan. Oo, observe yan, alam ko. Observe yan. So that's cool na ano na mga structures, no. Actually yung mga benzene ring ano yan, parang maganda sila laruin because they can ano they can have these structures that we can do. Parang may mga puzzles tayo na 2D, 'di ba? We can form. Alam mo ba meron yung mga nagko-form ng box na aromatic o so ano siya, wild, Parang wild parang parang imagination. parang building block. So we'll discuss this sa aromatics, Josh, pag nandun na tayo. So okay, next we'll have now this type of alkyl halide. Ano naman ito? Dalawang bromine na hindi nakabond sa isang carbon, however, they are adjacent to each other. Yung vicinal dihalides natin. So for vicinal dihalides, we use here potassium tert-butoxide in excess. Signan mo siya in excess flow. So automatic magtutuloy-tuloy yan to form your triple bond here. Okay? So minus 2 HBr, you now have your 2 new pi bonds and your 2 new alkenes from those given alkyl halides. Okay? Aba? So clear na tayo dito, Josh? Yes, aba. Okay. So like what I mentioned, dehydrohalogenation of dihalides is one of the pathways we can form alkynes. Okay? Aba? So, ayan. I-screenshot mo muna to, then we'll have to answer this in our whiteboard. Aba? Na-screenshot na? Go ahead. Okay, let's go. Okay, go. I'll be sharing our whiteboard now. Share. Josh, bali, supposed to be this is our third round of ano no, our Zoom. Join ka pa ulit ng another round kasi hindi pa tayo nakaka 2 hours eh. If I'm not mistaken, nag-join ka around 15 minutes after eh. Aba? So, wag ka mag-alala, ano naman kita. Ay, wait, nag-unsable ang connection ko. Ano nga ang tawag doon? I-release kita before your class. Sir, sig ba class mo na susunod? Aba? Okay. So hopefully mga 5:30 we're good. Yeah, 5:30 to 5:40, mga ganon. At most 5:45. Okay, sige, it's up to you where will you place that. Mga ilan pa ba tong ano natin sa examples here? Wait, let me check ha. Okay, one. Yan yata po. Okay. Dalawa na lang siya, Josh. Sige. Either magle-left and right na lang tayo. So, kung dyan ka na, yung susunod ay sa right side na. Last slide na yun form na may problems eh. Okay, go ahead. Ayan. So, number 1 muna is write the mechanism E1 or E2 will occur in each reaction. Which mechanism E1 or E2 will occur in each reaction? You need to show the mechanism. So, we have 4 reactions here, A, B, C, D. Then for number 2, draw the alkynes form. No need for mechanism. You just need the alkynes here wherein 2 equivalents of each base are used. Okay, you go with letter A. Sige, sulat, letter A. I'll help you out sa A. So we have 1A here. 1A. Yan. Yan. Go ahead, Josh. 1A.
So you have here 2-chloro, 2-methylpropane. 2-chloro, 2-methylpropane. Ano kaya ang mabubuo? So, 2-chloro. Ayan. So, dito. Ayan, sige. Start ka na dyan. Okay. So, anong mabubuo? Ano mechanism muna pala? Sorry. Ay, tama. Malakas naman po na na. Yeah. Quite strong. Pero Methoxide. nucleophile pa eh. Malakas mo po. Pero ano siya? Anong alkyl halide mo? Tertiary. Tertiary. Okay. Strong naman yan eh. Yeah, pwede. Proceed yan to E2. Ano na? Ayun pa. Ay, ethene. Propene. 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 So, tatlo po. Tapos, Oh, pero meron may iwan pang 2-methylpropene yan. Uy, tama. May isa pa ba dito? 2-methylpropene. Yeah. So yan, then show the mechanism. Lagyan mo muna E2. Lagyan mo dun sa above ng arrow, E2. Ito for Okay, sure, E2. maraming beta na. Yeah. Sige. Okay. Parehong side. Equal naman yan. Equivalent sila, di ba? Kababalance mo ganun. Yeah, oo. Kahit saan ka mag-add. Okay, ganun na. Alam ko na po. From here po, diba? Cyclohexane. Tapos na. Action. Itong mga to, this is strong, this is not strong. Yeah. So yung ano mo, yung C mo. Sorry, yung C. Strong. C tsaka Okay, so pwede na natin lagyan yan ng mga sa above ng arrow nila kung anong mechanism magpupusit. Tama ba formation? E1, good. Josh, usually pag nagsusulat ng E1 or E2, hindi siya naka-subscript. Tama. As in, lang, normal. Yan, ganyan. E1 din. Hindi ganun yung sa SN. Oh, correct, no? I don't know. Kasi may SN eh. So, pag sinabi pong di ba sa SN1, I don't know. Hindi, sa SN1, hindi. Sa SN1, sa SN2, di ba, ang nakasubscript doon, yung N, yung nucleophilic na term. Hindi naman yung number. Aba. So, we write it the number pa rin ng the usual way, the normal way. Okay. Sige. So, ano po na? So, may mechanism for B, C, D. And sabi, pwede kailangan ba po dito? Para lang Kailangan ba po mag-share? No need. Oo. Check mo. Sa baka hindi side sa pa na. Good. Good.
good observation. Gawin mo ng axial kagad yan si Chlorine, ha? Sa Opo, letter C. for Ay, sa obviously, letter. obviously naman Ah, po kasi sa... pag hindi po actual action Correct. at Yeah. ganyan. Josh, Ano I naman just siya. need to pee lang, ha? Kasi Continue mo lang, ha? aba. Okay, thank you. Ay, tax yan. Okay, Josh. So, how about letter C Tama. and D? Where's your mechanism? Tas, so nandito yung why do I bother? Kasi ito naman, Yeah. I can just say na it's actually. So, yun nga pa inisip ko. Equivalent So, naman yata sila, right? kailangan ko ba sabihin? Wala naman. Gemini naman po to, so I'm not sure. I don't need, Yeah. actually hindi. Kasi may actual for sure na ano pa na hydrogen. I can just say for sure. No need. Oy, yung letter B mo hindi iwan yan. Ito yung ginawa mong mechanism. Ay, hindi mo. Ay, nako ha. Tan. So, hindi na mo, at least hindi na po At saka, maulit to. no, sige, iwag mo, no need At mo least na hindi na po i-hayward. No need mo na i-share. At least Oo. hindi na, at least No hindi need na mo po, na i-share. hindi na po maulit. Anyway, so, Correct. Sa practice set natin, wow, malapit ka na mag-practice set ulit. okay, at least na po yung week We'll ako. have Anyway, ano, so, I'll be more strict. Mm-mm. We'll try to have sa Friday, Josh, analytical. I want to make our analytical discussions to move na rin. tama. Though, mas advanced naman tayo dun kasi if I'm not mistaken, mga half na tayo ng books eh. Usually, pag Anachem books, if we're already in the acid base, mga nasa half na yun, nakocover na natin yung half. Though wala, may nag-stat naman na tayo eh. Tama no, nag-stat na tayo. Tamat mo. I'll check our curriculum for analytical chemistry later. Either Friday or next week, we're going to have analytical chemistry. Okay, para maano pa. Yo.
Gusto ko Kapagod yung naman 'to, ano naman, masyadong marami pong mag-move tayo sa ano, masyadong Kem. marami pong gumagalaw sa mic. O hindi, pero yan yung gusto kong kahit Nakakapagod po yeah, magpaulit-ulit siya kasi nga para okay. ma-increase. Nag-basic tools na tayo in ano, Chem, errors in chemical analysis. Errors pa lang. We do have stat here if I'm not mistaken eh. Tama. Errors in chemical analysis. Mahaba-haba na rin pala na discussion. Yeah, may stat na tayo, mga RE, types of errors, systematic errors, even significant figures, binalikan natin. Logarithm, central tendency. Nga, nag-stat na. Measure of central tendency, precision, standard deviation, yup, propagation of error. Nag-propagation of error na rin nga tayo eh. Tapos Ano nga po propagation of answer. matap yan? Nag-Q-test pa tayo. Q-test. Okay, ituloy mo yung ano mo dyan, yung ginagawa mo. I'm scanning our, ano, I'm just scanning our analytical games. Yeah, hanggang Hindi pa sampling. maganda yan pag ano pa Wala yan. lang tayong mga ANOVA. Hanggang Q-test lang. We don't have F-test, T-test yet, no? Pero at least hanggang Q-test kasi mukhang yun yung ginawa kong design. Because we can use that sa ano. Yung volumetric analysis, I think I'm gonna break down this one na para at least lahat to ay acid-based lang. Sa polyfunctional pala tayo natapos. Ang alam ko, kay sodium carbonate na tayo eh. Sulfuric acid to. Maleic acid. We're done with the maleic acid, right? Balikan ko na lang. Balikan na lang. Baba. Kasi alam ko, in example ko ay oxalic acid. We have maleic, plus sulfuric. Okay. Hindi. Tapos na rin yata natin sulfuric. Mukhang ano na tayo, sodium carbonate. Mukhang hindi. Mukhang tapos nga nating maleic. Sulfuric na tayo. Sulfuric system. Sulfuric acid system, carbonate system, at saka amino acid system. Nice. Hindi pa rin tayo pala tapos sa ano, sa acid base. Grabe na bumps back. Na lang laga So, yung balik tayo, letter B, correct, mag-leave muna. Then, you form the carbocation, a-attack si water. You form here the oxonium ion, abstract ni hydroxide here. Tapos, you form the cyclohexanol. And then, how about yung letter C, Josh? It's not yet done. Kami lang. Ayan. E1 din yan. At least yung letter D mo, ito lang. Masyadong suffering Tedious. kung may E0. Feeling ko, parang gusto ko puro E1 yung reaction sa practice. Joke lang. Masyadong, di ba parang yung isa, please show the mechanism. Masyadong konti pa isa. Yeah. Hindi, at the same time, anyway, naman, hindi din ganun kagamit si E1 commercially. Yun, so, we'll see. Ko po, actually, because it's not just commercially, so therefore I won't use it. Ganun, para may excuse pa. It's not laziness. Yeah, efficiency. Correct, yeah. Ako personally, seldom kong nami-meet ang E1 sa mga journals, usually E2. Pag mga ano lang yan. Other cases pa na preferable siya. Proof of concept lang siya. Proof of concept. O yung mga tipong wala ka talagang way to make it into E2 mechanism. You're going to meet na E1. Kaya seldom lang siya. Meron ba po yan? Oo. Pero meron yan for sure.
sa dami ng synthesis steps. Sobrang dami ng molecules na pwede nating i-synthesize, Josh. Tama. Mas maganda pa yung mga maganda nga pa yung taglan sa Harvard, gumagawa po sila ng mga yung parang stick sila ma-research. Finding yung amusing na lang. Wait, Oo, ba't hindi ano tinatag lang yung yan, carbocat? mga Ayan, SN1 pala po yung ginawa ko bilang. ano lang yan, Josh, yung mga baka yung nababalitaan mo sa Harvard, yung mga ano kasi, kakaiba kasi yan. Pero yung usual research for synthesis, meron pa rin yan. Marami yan for sure, lalo na sa mga companies. Grabe kapag nag-ano ako nung sa mga drug synthesis, kita-kita ko yan, yung mga elimination, substitution, electrophilic aromatic, electrophilic acyl, substitutions. Those are very useful na na concepts and reactions. Of course, ano na lang sila, ino-optimize nila doon sa mismong system. Like they're going to use catalyst, organometallics, etc. Tama. Pwede ring name reactions na, wow, name reactions, ang saya. Wala pa something. Wala naman na. Mm. That's okay. So, ganun lang. Okay. So, Pero this is not yet a name reaction na yung mga Zydzep reaction, ganyan. Kasi Zydzep product lang. More on rulings ito eh. You'll meet siguro your first name reaction. I think when we go to alkenes, siguro. I'm not really sure kung may name reaction doon. Pero sure ako sa alcohols, ethers, and epoxides. May name reaction doon. Okay. Kasi ang arrangement natin, di ba we're done with the alkyl halides. Alkyl halides, substitution, and elimination. Tapos, jump muna tayo kay alcohols, ethers, and epoxides. Then we'll go to alkenes, then we'll go to alkynes. Ganun yung system natin. Tapos, somewhere in between, I'm planning, wow, mag-instrumentation tayo. Let's start with infrared and UV. Dito mo na maiintindihan kung paano namin, parang 'di ba? Imagine those molecules. Paano natin na-sure yan, Josh, na ganyan yung itsura nila? Aspect. We're actually we can hindi lang mass spec, we can actually read that. Alam mo, medyo mahirap-hirap pa nga sa mass spec ganyan. We can actually read that through instruments. Pinaka-powerful NMR. Basang-basa mo yan pag NMR. Yung mga position. Yung malaki pong na. Yeah, nuclear magnetic resonance. Nakagamit na rin ako noon. Yeah. Chinecheck ko nga kung nakagamit ako. Oo, meron. So, ilan lang, parang mga 2-3. So, meron na ang Lasal if I'm not mistaken. Mga meron imported. Meron ang UP. Meron din ang University of San Agustin in Iloilo. So, 3 yun. 3 na. Kabila pa na. Ha? Nakabili pa random. Ay, yung ano? Naka-sale kasi sa eBay po. So, UP, if I'm not mistaken, meron din ng Ateneo. Pero it housed by PPAC, Philippine Institute of Pure and Applied Chemistry. If you're not aware, meron tayong ganon. PPAC. Yung para pang the parang IUPAC, local IUPAC. The local IUPAC at home. So PPAC, UP Diliman, DLSU, at saka University of San Agustin. Ang alam ko yun yung mga merong NMR. No, not really sure, baka meron na rin ng MSU IIT kasi very good ang MSU IIT, Josh. Mindanao State University, Iligan Institute of Technology sa Organic Chem. They really want yung mga pot synthesis, one-pot synthesis. Like yung mga 2-step to 3 steps, kaya nilang ma-sum up into one pot. Good yun. Yes, so meron yun. One pot, yung thesis ko nung undergrad, Josh, medyo one pot yun na synthesis. Formation of imines. You'll understand that. Matuturo ko siya. Microwave ang gamit.
Kaya literal na may microwave kami sa lab. Ang cool kaya nun, parang iiwasan mo na yung several steps, 2 to 3 steps yata yun or 4, mare-reduce into one. One pot synthesis lang siya. Tapos Interesting. diretso Tama. product na. Yes, yes. Really interesting. Kasi malaki ang commercial use nun. Ay, tapos ka So, na ba? Letter tama. D? Tama sila. Sorry. Letter C, let me check. Parang tayo nag-podcast lang tuloy. Leave si chlorine, then positive here. Abstract si methanol. And then, nag-eliminate ka na. You have this already. Okay. Ay, oo nga. Bakit ka nag-substitution sa letter B din? Very good. Elimination nga pala ito. So, Ano po, elimination, check. hindi ka lang po nakita niya pa kaya nag-tend Oo. to mahilig. Oo, ako din eh. Dire-diretso lang din na tinignan. Tapos, I just realized, oh, we're discussing elimination, not substitution. So, Mahimik na lang po ako na anyways. nakita ko, ay wait, ako ba? Yung letter D mo, you abstract here the beta hydrogen. Where's your beta hydrogen here? CH3, dun sa CH2 dapat. Uy, si, okay, eto, nandito nga. Okay, yung sa CH3, good. Tapos dito. Okay, ethene ang mabubuo. Correct. How about number 2? Ayan, sa number 2, you don't need to show the mechanism there. You just need to predict the products lang, Josh. Okay, thank you. Ano ba? Ah, Josh, Naintindihan. we have around ano lang, um, 4 minutes, 6 minutes left dito. Pero, go ahead lang ha. Join ka ulit ha. Tama. Remind lang kita na need mag-join. Makita ko naman po kasi maputol. Mm-mm. Okay. Okay. Pero ko muna kaya po yung alkene. Tama. Siguro I need to draw yung alkene. Predict yung alkyne form. Another. Mm. So, ano lang yan, double elimination lang naman. So, very straightforward. Nga po, kailangan ko ba Don't worry, walang ano, draw ko kaya muna yung ano. walang pagtatangkang trapping. So siguro yung alkene nga. I don't see para i-shortcut. Kasi parang hexagon. Tapos so dito na. Sana ba? One. LCD. Uh, After pwede ko siguro pong i-condense na. Mhm. So Pwede parang naman. it na parang automatic na may ano to, alkyne. But I don't know. Kamali ako.
So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Then, okay. Ito. Tama yung 2A mo. Oh, you have your 2B, C, D pa. Correct. 2A. Dapat pala 1 lang ito. Kasi ni-numberan. Ay, may A siya. We're gonna have A here. Number 1. Okay. Okay. Katama mo, katama mo. So, ayan. Okay. Tapos, terminal. Nancy. 1, 2. Okay. So, pag nawala, na-elim, to. Eh, yan, okay. Ako nagka-problem sa anak. Yeah, go ahead. Siguro we're going to end lang around mga 5:40 para at least you can have 20 minutes to relax and CR Nothing. break, I guess. Mini break before And you ano pa? do And do nothing. oh, and do nothing. Pala yung ano pa, yung end goal. Ah, something sa ano pa. So,
Mali number ng ano ko. Tama. Brand. Meron pa rin. Terminal alkyne? Oh, mali yung ano mo, terminal alkyne. Straight dapat yan. Yon. 1, 2, 3, 4. Correct. And butane. Letter C, Josh. How about Tama. letter C? And letter D? Nandyan siya. Tama. Parang siguro baka may shortcut kasi pag Gemini. Actually, mga Markov-Nikov products to, Josh, ha? Yung dinodrawing mo. Sabi Yung na A ba? kasi, di ba? If you will notice here, ha? Sabi na pala, parang ano magic. Sorry. Yung mga products natin ay mga Markov-Nikov. Site seb to. So, bakit Markov-Nikov? Ala, nasabi ko na preempt kita sa isa pang rule. po ako na parang, what? Ano pa, parang may Site suspicious seb. na ano. Site seb. Pero not in this chapter. You'll meet it on the other chapter. Anyways, ayun nga, side seb to. Kasi di ba may anti-side seb pa? Kasi tingnan mo pwede ka naman mag-elimination dito sa umpisa. Tapos Aba, dito may double bond, right? So aba. dito similarly, pwede ka rin mag-double bond dito. So para maging terminal. Pero the rest naman, they're straightforward. Yung CND, Josh. CND. Alam ko na. So, nandiyan ka na. So, Sige, dito na lang tayo mag-end. eliminate siya. Pwede yung dalawa? Pwede pa dalawa? Magmo-minor and major product ka. So kung gusto mo, ipakita mo dito, pag nag-major and minor ka, katulad nito, Josh, ito ang major product mo, right? Aba. Dito sa letter, balik ka sa A. Major product ito. Diba, alkene pa lang po yan. Nga, major siya ni alkene. Pero may minor ka. Saan Right? Nandyan, ayan, dinowing ko. Diba? Pwedeng minor yan. Or yung dito sa kabila. Okay, sige ba? So, lagay ko. Hala, parang mas stable nga yung kabila, Josh, eh. Try din ba to? Ay, try din. Try rin po yung kabila. Yeah. Sige. Tatlong products mo dyan, Josh. Right? Tatlo po yung wait. Baka ma-elucidate ko na sa share conference. Pero hindi ko. So, ano ba? Tatlo yung products. Nandun pa rin yung ano? Yung isa. Kita po yung H mo. So, magagana. Ano? Die-ins yung mabubuo pala. Okay, O interesting die-in to. Sige nga, i-proceed mo sa elimination din. Ayan, chlorine. I-proceed mo sa elimination. Wait, so, nalito na ako. So, Cl to, tapos, tapos na, yung pag-ano na. Wala sila. So, ito. 1, 2, 3, 4. Kulang ka pa ng isa. Yun. Die-in na yan.
Eto, dito ka, magta-try substituted ka ulit dito. So, dito na po na. Eliminate dito. May beta hydrogen ka naman dyan sa kabila. Tama, dalawa pong pwede. Ay, so ano ba? 4? Yo, ang daming nako. Ay, meron pa ba? Yes, Wala kasi, na. meron po kasi either mag-alkyne Ano to. pa? Ay, hindi mag-alkyne to na. Tama na. Yeah, hindi na mag-alkyne. Okay na yan. Pero Diins ang i-age po mabubuo. dito eh. So, either dito or dito. Yes, pero syempre magza-sidestep ka. Pag Okay. dito kasi yan, magkatabi yung dalawang ano mo, Bawal ba po dalawang yan? double Bawal. bond. Bawal. Pwede, pero hindi niya preferred. So, rare po na. Hindi ko. Pwede, pero pwede yan, Josh, ha? Meron yan. Alines ang tawag doon. Nga po, parang nasabi na po dati. Alines. Ito, Yes. ganyan. Ano ba tawag dito? Controls. Conjugated system. Diin. Ito yung ano. Diin ang tawag dyan. Wait, diretso dapat ano. Diin. Diretso na yan. Mali din. Dapat diretso na yung... hindi. Tama. Yan. Tama. Lagyan ko na ng carbon pa Yep, para hindi siya ganyan para siya. mahaba. Minor. Very minor. Very minor. Ay, hindi rin siya mag-ano pa. Hindi siya mag-alkyne. Ito lang talaga pa yung alkyne. Very minor. Super minor. Baka mga 1% lang to, Josh. Ito ang major product mo. Tingnan mo ha, we are now, nakikita mo yung idea, Josh, where we can already predict so far the formation of other organic systems dahil may idea na tayo for substitution and elimination, right? Aba. Yan. Tingnan mo, nabubuo na natin to. Random. So, similarly, CCB, what the heck? CCB. Okay, so, Ayan. Major mo to. Control Z. Very minor din to. Grabe, ang hirap nito. Kawawa to, oh. Tignan mo to. C double bond C. Tapos nandito pa sa ano. Terminal, nasa external, external double bond. Maano ba po, ma-unstable ba po yung si double bond? Yeah, tabi silang, magkatabing double bond eh. May tawag sa system na yan eh. Conjugated systems, pero types. Isolated. Ito. Same molecule. Ano ba? Kahit What? saan po, kahit na saan na mag-substitute. Di ba ba? Ay, hindi pala pareho. Tama. Wait. Let me Nandito check. yung alkyne. Sa letter B, isa lang yung product mo, correct? Yan, sa letter C, yep. Pa talaga ba? Parang Yeah, magkaiba. Magkaibang alkyne sila. nakatamaan po siya sa... wait. Dapat ganun. Pero ito ang major mo. Dapat bad bend. Major mo to. Ayun, linear siya. Pala yung mali. Magalinear sila pa. Yan. May ganito. Yung D. Parang similar. Ano nang sagot mo sa B? Parang hindi ba po parang nag-D? Yeah, sa B. Wala naman. Yeah. Correct. For letter C, yes, this is your minor. Minor mo ito, Josh. Minor product lang ito.
Tapos, ito yung major mo. How about letter D, Josh? So that we're good for today. Diba? Ayan, ito ang major mo. Internal alkyne ang mabubuo. Ano ba? Internal alkyne. Internal. Kasi nasa loob siya, hindi naman siya terminal. Oh, okay. Letter D. Yung letter D, kamukha nung kanina, So, wala yung naman. diphenyl. I'm pretty sure na there's no way na there's no other way na Diphenyl ethyne. ano siya. So, magpe-pentavalent. Oo, grabe yung Na. pentavalent. Diphenyl ethyne ang mabubuo. Ay. Nalipat yung What double happened? band. Tama? Okay. Ano ba tawag dyan? Barbell? There. Diphenyl ethyne. Pero yung aromaticity niya, tuloy-tuloy. Grabe yung electron niya. Oh. Tuloy-tuloy lang din siya. Oo nga po, no? Tuloy. Aba. Meron din yan yung magaganda din yung system yung meron ganon. Tapos, conjugated siya. Single, double. Ano din yun? Conjugated. Aba. Okay, we're good. Yeah. We're good for today, Josh. I'll see you on Wednesday to continue. So, we're almost through with this chapter. So, expect on Wednesday that we're going to start the new practice set. Practice set 6. Kasi ito ay I think I didn't parang hear that. kadugtong lang din naman siya. Hindi ko yata po narinig na may. Parang kadugtong lang din naman siya ng practice set 5 kasi we're just talking about alkyl halides pa rin, reactions of alkyl halides. But this time, we're going to focus now with elimination and at the same time, yung last na topic natin, very important, paano pag nagsabay-sabay na sila? Like, given, yeah, correct. Given the alkyl halide, it's not that tough. Kasi may mga rules ka naman. So, given an alkyl halide and a reagent, predict which will be the major product. Yung substitution product ba or elimination product. Predict which mechanism will proceed. SN1, SN2, E1, or E2. We're going to discuss that on Wednesday. Okay? Yeah, sige. Thank you so much, Josh, and enjoy the rest of the night. Sige, bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.